environment natin bilang mga Kristiyano eh. Tama po ba? Tayo po ay iba na ng sanlibutan dahil tayo po ay sumusunod na po tayo kay Jesus Christ. So yung ugali, yung mga habits nasa labas o nasa worldly habits sa bawat isang tao nandun sa labas ay ano na yun? Hinuhugasan na po ni Jesus Christ yun. Kaya karapat dapat lang po tayong mamuhay sa the character of the Holy Spirit. Amen? Ano po ba ang character ng Holy Spirit? So mababasa natin yan sa Galatians chapter 5, verse 22. Di ba? Nandun ang mga ugali ng Holy Spirit. Nung tayo ay tinanggap natin si Jesus Christ, tayo po ay binigyan ng bagong espiritu. Amen? Ang yung espiritu natin nung una ay wala na yon, patay na yon. At yung espiritu natin ngayon, ito ay espiritu na galing ng Holy Spirit. At ano ang ugali ng Holy Spirit? Ito po ay mapagmahal. Amen? Self-control. Anong tawag nito? Yung mga magandang ugali na ating nakikita sa bawat isa, ayun po ay dapat nating isabuhay. Amen po ba? Hallelujah. So, sabi ni Apostol Paul kay Timoteo na, hallelujah, sabi niya dito, don't let anyone look down on you. Amen? Ibig sabihin, huwag niyong hayaan na kayo ay binata, na kayo ay bata pa, na ilulook down kayo. Amen? Kung hindi, ang sabi ni Apostle Paul, na kayo po ay maging matured. Even though you are a young people. But hindi tayo mananatiling bata. Amen? Sapagkat tayo ay minumold ng salita ng Diyos upang tayo ay maging mature. Amen po ba? Wala po dito sa atin na tayo ay tampuhin. No, yung madali lang tayo mapikon. Pag mayroon pong mga kahit kunti lang mga mabigat na salita, ayaw na natin mo attend ng church. Amen? So yun ang mga ugaling bata. But ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita ay maging mature tayo. Amen? Maging mature tayo. Dahil tayo ay binago ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 5:17, those who are union with Christ, He is a new creation, the old is gone, and the new has come. Amen po ba? Tayo ay bago na. Gaya na sinabi ng lingkod kanina. Di ba? Dapat kung ano tayo dito sa church, ganun din tayo sa labas. Amen? Hallelujah. So sabi, don't let anyone, huwag niyong hayaan na kayo ay pagsabihan na kayo ay mangmang sa salita ng Diyos. Bagkus sabi ng Panginoon, tayo po ay laging nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Hosea chapter 1 verse 8, na huwag nating kalimutan ang salita ng Diyos at isabuhay natin kung ano ang nandoon sa salita. At lahat ng iyong gagawin, kayo po ay maging prosperous. Amen po ba? Lahat tayo dito ay mga estudyante. Amen. Lahat po ba? Pakitaas po ng kamay sa lahat ng mga estudyante. Yung nag-aaral. Ay, yung iba nagtatrabaho na, pero youth pa rin. Amen. So ngayon, dahil kayo po ay nag-aaral, dapat i-partner niyo si Jesus. I-partner niyo ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Dahil kapag ito ay ginagawa ninyo, kayo po ay maging prosperous. Ma-achieve ninyo ang iyong mga ambisyon sa buhay. Amen? Ano ba ang iyong ambisyon sa buhay? Ito ay ibibigay sa Diyos sa inyo. Dahil kayo po ay masunurin. Kayo po ay naisabuhay ninyo ang ugali
ng Holy Spirit sa iyong buhay. Kaya ngayon, bigyan nating diin ang salitang be an example of others. Gawin po natin tayo ay example po ng bawat isa. Amen? Dahil tayo po ay dadala sa kanila sa harap ng Diyos. Bakit tayo po ay tinatawag? Bakit tayo po ay tinatawag dito sa Panginoon? Dahil gusto ng Panginoon tayo ay humayo at ipakita natin ang kanyang ugali. Amen? We are Christ-like. Gusto ng Diyos na tayo ay kagaya sa Kanya. Paano natin mag-win ng soul sa labas kung hindi natin na isabuhay ang ugali ng Holy Spirit? Amen po ba? Dahil yung karakter natin nung unang panahon, yung the old character natin, ano na yun eh? Pinapatay na natin, nililibing na natin kasama kay Jesus, at tayo po ay nire-raise po tayo kasama ni Jesus. So dapat yun ang makikita natin sa ating bawat isa. At yun ay nakagagalak, nakalulugod sa harap ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. So, don't let anyone look down on you because you are young. Hallelujah. Dapat po, kahit po tayo ay bata pa, hallelujah, dapat ipakita natin na tayo po ay mature sa harap ng Diyos at sa harap ng ating bawat isa sa environment natin. Hallelujah. So, dito po mayroon pong mga dapat tayo ay maging mature. Hallelujah. Ano po ba? Ano po bang mga dapat nating ugali na dapat po nating gawin na tayo po ay maging halimbawa sa mga young people doon sa labas? Una, ang sabi dito, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya. Tayo po ay uliran. Ano yun sa Ingles? Yung ano? Yung example din, ano ba? Yan. Hallelujah. Role model. Yun nga, example. Ano lang, synonym lang yun eh. Diba? Kapitbahay lang yun eh. Role model, example. Yun, uliran tayo sa mga nagsisimpalataya. Amen? Hallelujah. So yun, dapat unang puntos na dapat nating gawin upang ang Diyos, upang maging tayo ay kalugod-lugod ng Panginoon. Hallelujah. Amen po ba? Sa anong paraan, sa anong mga aspeto tayo ay role model? Halimbawa, kayo ay mga estudyante. Di ba mayroon kayong mga classmate? Di ba mayroon kayong kaklase? So dapat kayo ang role model doon. Kayo ang nagpapakita na kayo ay may Diyos. Di ba? Nung nag-aaral pa ako pag kami po ay nagtipon-tipon, yung lahat ng mga estudyanteng yung sa amin, yung bugoy sa Bisaya, yung mga makulit, yung palakopya, at saka yung mga basugulero sa school, sa room. So pag nagtipon-tipon kami, lahat ng aming mga usapan ay hindi nakakalugod sa Panginoon. Worldly po lahat ang pinag-usapan namin. Pero sapagkat tayo ay nandyan na sa Diyos, nung tayo po ay yung tinatanggap na po natin si Jesus Christ, tayo sa 10 po na nagtipon, isa po tayo doon ang example or role model sa siyam na tao. Amen po ba? Dahil alam po natin, doon sa labas, lahat ng mga word doon, lalo na sa mga kabataan, ay parang nonsense nung lahat ng pinag-usapan nila, di ba? Tama po ba? Puro nonsense, puro bastos, puro walang kwenta. Pero, ang sabi ng Panginoon, tayo po ay maging role model sa kanila. Amen po ba? Hindi na po tayo nagmumura.
Tama? Hindi na tayo nagmumura, hindi na tayo sumasabay sa kanila. Hindi na tayo gumagaya sa kanila. Tayo po ay tahimik na. At ipinapakita po natin ang ating values bilang isang Kristiyano. Sapagkat kung kung ginagawa natin ito sa ating environment, sila po ay ating mawin. Sila po ay ating madadala sa Panginoon. But pag hindi natin ito ginagawa, ipinapakita sa kanila, wala pong mangyayari. Hindi po natin sila madadala sa Diyos. Amen? Tinatawag nga tayo dahil tayo ay role model upang tayo ay dadala sa kanila. So yun nga, dapat nating gawin na tayo ay uliran. Amen? Hallelujah. Ano pa ba? Sa school lang ba tayo ay naging role model or example sa ating mga kapatid? Amen? Sa bahay natin, dapat example tayo sa ating mga magulang. Example tayo sa ating mga kapatid. Dahil pag yung kapatid natin, kung ano ang nakita niya sa atin, kung ano ang kanyang nakikita sa atin, ginagaya nila yon. Amen po ba? Pero pag nakita ng yung kapatid, yung bunso, yung pangalawa, yung pangatlo, na tayo ay prayerful, tayo po ay mayroong devotion bawat madaling araw, gagayahin nila yon. Pero pag tayo, nakahiga lang hanggat lumiwanag na. Wala tayong devotion, wala tayong prayer. Hindi gagayahin ng kapatid mo yan. Pero pag nakita niya na ikaw po ay humagulhol, umiiyak sa Panginoon, at lalo na ikaw ay lumuluhod sa Panginoon, gagayahin niya yan. Okay po ba yan? Tama po ba yan? Amen? Yun ay ating na-impluensyahan po ang ating mga kapatiran. Lalo na pa sa ating sister and brother. Yun mga kapatid, ang pinakamagandang example na gawin natin habang tayo ay bata pa. Dahil pag nakikita yun ng Panginoon sa iyo, lahat po ng iyong ambisyon, lahat ng mga magandang bagay ay ikaloob sa Diyos sa iyo. Amen? Dapat uliran tayo sa school, sa bahay. Kung nagtatrabaho tayo yung nakikita na may Diyos sa buhay. Di ba? Kasi pag nandun tayo sa environment ng ating tinatrabahuan, puro unbeliever yan Amen po ba? Iba't iba ang ugali nun. Pag tayo ay nadadala sa kanila, baliwala yung natanggap natin si Jesus sa ating buhay. Ang ibig sabihin ng Diyos, tayo po ay dadala sa kanila. Tayo po ay kukontrol sa kanila. Hindi sila ang kukontrol sa atin. Amen? Hallelujah. So yun, ang gusto ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Mga young people dito sa Binyan, ako po ay panandalian lang po dito. Oras lang po ako ay nandito. At ako po ay nanalangin na bigyan niyong pansin sa buhay ninyo ang bawat narinig ninyo sa umagang ito. Huwag niyong ipalabas sa iyong kabilang tainga yung mga word ng Diyos. Amen? Ito po ay sayang. Dapat mayroon po tayong heart, teachable heart. Mayroon tayo mapakumbaba. At lagi tayong uhaw sa salita ng Diyos. Kasi walang mangyayari sa atin kung hindi tayo uhaw sa word ng Lord. Bawat may mga bisita na dumating dito, hindi natin binigyan ng pansin. Hindi natin binigyan ng kabigatan sa ating puso. So ako po ay nanalangin na bilang isang pastor na nagcha-challenge sa inyo ngayon, na yung mga salita na binigay ni Lord ngayon ay isa sa buhay ninyo. Ilang oras po ba tayo dito, Pastora? 45 na lang. Hallelujah.
So, ayun, yung una, no? Hallelujah. So, pangalawa, pananalita. Amen? Pananalita. Dapat tayo mga young people dito sa Binyan tayo ay example sa bawat salita na lumalabas sa ating bibig. Amen po ba? Yung mga mura, wala na yun sa atin. Yung mura sa amin doon, yung less price, yung barato. Hallelujah. Yung mura doon, sa amin, yung bumibili ka tapos hindi ganong mahal. Hindi ganong kamahalan. Ano lang, barato. Ano barato ba sa iyo yun? Yung hindi mahal. Yun, mura sa amin. O nga, so ngayon, dito sa inyo ay yung mura, yun, hindi maganda yun. Bad words yun. Hindi po ba? So, sa pananalita, dapat tayo, ang mga young people ng Panginoon dito sa Binyan, dapat lahat ng mga words na lumalabas sa ating bibig, ito po ay nakapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Ito po ay nakapagbigay ng kagalakan sa nakaririnig nito. Dahil sapagkat kung ang ating mga bibig, ang ating mga words na lumalabas sa ating bibig ay hindi nakapagbigay ng kagalakan sa bawat isa, parang tayo ay as usual. Amen po ba? Ano ibig sabihin ng as usual? Ganun pa rin. Walang pagbabago. Kinuha na tayo ng Panginoon doon sa lumang pag-uugali. Hallelujah. Doon tayo galing eh. Kinuha na tayo doon. So kung walang pagbabago ang ating bibig, ay wala ring kabuluhan na tinanggap natin si Jesus Christ. Amen? So dapat mga young people, mga youth, dito sa Binyan, na yung bawat salita na lumalabas sa iyong bibig, ito po ay nakapag-bless ng bawat tao. Halimbawa, sa school, palagi lang halimbawa natin, school lang at saka bahay, at saka environment ng ating tinatrabahuan di ba? Kasi doon tayo palagi Hallelujah. So, sa school, di ba? Dapat tayo mga kabataan ng Panginoon, tayo po ay matahimik na. Noong una ako, madaldal ako. Binabato ako ng eraser ng teacher ko kasi madaldal ako sa likod Tsaka ako po yung nagpapatawa sa aming grupo. Pag wala ako, walang buhay yung grupo namin, parang matamlay. Pag dumadating ako, naku po, ang saya-saya namin. Pero nang tinawag ako ng Panginoon, minsan hindi na nga ako umiimik Oo nga, yun ang transformation. May pagbabago. Yung may naririnig akong mga bulihan, mga hindi magandang salita. Hindi na ako umimik. Hindi na ako nakipag-engage sa kanila. Dahil tapos na ako dun Tapos na ako dun. Di ba? Minsan malimutan natin na tayo ay Christian. Pag nandun tayo sa grupo, halimbawa, nag-i-snack tayo, kikiam, tsaka fishball, tawahan. Malimutan natin na namumura na pala tayo. Totoo po yan? Hindi. Hindi? Buti naman. Minsan nalilimutan natin, Kristiyano tayo May Jesus tayo dito sa puso natin. Sumasabay tayo sa mga worldly na mga salita, mga worldly topic. Amen po ba? So hindi natin namalayan yan. So, isang yan? Anong tawag nito? Yun ay naka-alarm sa atin. Amen? Dapat malalaman natin kung malalayo na pa ba tayo kay Jesus. Dapat alam natin yung ating mga salita na lumalabas ay kay Jesus pa ito. Nalulugod pa si Jesus nito. Di ba? Yun. Kasi tayo we are vigilant young people. We are clever. We are bright.
Mga bright po tayo, hindi tayo mga bubo. Dahil tinatransform na tayo ng Panginoon eh. Nung una, mga bubo tayo. Ngayon, mga Dinslers, ano yung tawag? Dinslers ba yun? Yung Dinslester, yung pinakamahusay sa school. Mahusay sa ugali. Mahusay sa academic. Amen? Mahusay sa pananalita. Yun ang totoong young people ng Panginoon. Hallelujah. Amen po ba? Hallelujah. So, yun. Yung pangalawang punto sa Mike Zone, dapat tayo ay maging example sa pananalita. Sa ating bahay, minsan nga lagi tayong sumasagot sa ating mga magulang. Mayroon po ba po dito? Wala na. Wala na. Glory to God. Glory to God. Parang tahimik kayo Parang ayaw yung mabuking. Mayroon po ba? Yung totoo, kasi nakikita ng heart ni Jesus, ng ating puso, nakikita niya yung heart natin Pero, pag mayroon man, hindi pa po huli ang lahat. Kung mayroon pa man, hindi pa po huli ang lahat. Mayroon pa po tayong panahon. Dahil nasa proseso tayo Pinaprocess po tayo ng Panginoon. Pero, hindi natin gagamitin yung proseso para tayo ay maging excuse. Amen? Di ba mayroon mga young people, pastor, nasa process pa po tayo Hindi ko po talaga mapigilan mamumura Minumura ko yung magulang ko, yung kapatid ko, kasi proseso pa tayo. Nasa flesh pa lang tayo. Bad yan. Hindi yan maganda. Dapat ipakita natin sa Panginoon na tayo ay gumagawa. Gaya ng sabi ng salita kanina, mayroong gawa. Yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Hindi natin gawing excuse yun. Yung, pastor, ano po tayo? Nasa laman pa po tayo Hindi talaga maligtaan na tayo ay magkakamali. Oo nga, totoo yun. Pero nakikita ng Panginoon yung motibo mo. Nakikita ng Panginoon yung heart mo. Kaya pagbutihin natin. Hallelujah. Yun. Sa bahay, kailangan wala nang mura doon. Murmuring. Ano yung murmuring? Yung laging likramo? Maghugas ka na doon. Hindi ako si ano. Nagtutulakan kayo Si ano yun Assign niya ngayon Hallelujah. Pero pag tayo ay nasa Panginoon na, tayo ay lahat ay mga, anong tawag sa Tagalog sa elder? Panganay. Lahat po tayo ay panganay. Hindi po tayo akong panganay, si Bunso yung maghuhugas Di mo ba? Lahat po tayo ay panganay. Kung ano ang nakakabubuti, gagawin natin. Hindi natin puro tayo likramo ng likramo. Pero, mayroong mga time na hindi tayo napapansin na tayo ay naglilikramo. Sa anong pamaraan? Sa isip natin. Nagmumurmur yung heart natin. Amen po ba? Pero tandaan natin, yung lahat ng mga Israel na sila ay pumupunta sa the land of promise, yung mga taong nagmumurmur, yung taong laging naglilikramo, walang tubig, gutom, hindi po sila nakaabot sa land of promise na binigay ng Diyos. Amen? Yung nalilikramo palagi, pinapatay ni Lord doon sa diserto. Hallelujah. Walang magandang buhay yun. Bilang isang kabataan, dapat tayo, mga young people, lubusin po natin na tayo ay nakakilala sa Panginoon, nakilala natin ang Panginoon. Hallelujah. Lubusin po natin na tayo po ay bata pa. Ibigay natin ang lahat sa Lord. Hindi tayo anong tawag niyon? Hindi tayo parelax na lang parelax. Kung ano ang nararapat, ibigay natin sa Lord. Ibigay natin sa Panginoon ang ating lahat na makakaya. At ang Panginoon po ay magbibigay ng rewards sa iyo balang araw. Amen? Hallelujah. Dito sa church, bawal murmuring dito. Pag inaasahan tayo ni Pastora,
sige na lang, sige. Kasi nakikita naman ng Panginoon ng heart mo eh. Pastora, noon sa amin nga eh, ina-assign siya, tapos may ubos siya. Tapos, Wednesday, midweek, ina-assign siya na siya yung song leader. Sabi niya, Pastor, may ubo ako. Sa linggo pa eh. Sa linggo pa eh, may Thursday, Friday, Saturday. Pag sinasabi mong, walang problema, Pastor, pag sa Panginoon, bukas, papagalingin ka ni Jesus. Tama po ba? Bukas, bibigyan ka ng Panginoon ng magandang katawan. Maliksi yung katawan natin pag kinabukasan. Kasi, wala tayong murmur eh. Oo lang tayo kahit mabigat sa atin. Di po ba? Mali yun na konsepto na tayo ay nilalagnat ngayon, tapos ina-assign tayo, ayaw tayo, susurinder tayo. Mali yung konsepto yon. Ito ang maganda. Kahit nasa lagnat ka, kahit nasa ubo ka, paus yung yung boses mo. Pag sinabi mo, oo, pastora, walang problema, dahil po ito ay sa Panginoon. Bukas, papagalingin ka ng Panginoon. Bigyan po natin ng ng Panginoon. Kasi, ito, pag sinabi mong, Pastora, paus ako eh. Hindi ako pwede. Ibigay mo na lang kaya, bukas, paus ka rin. Isang taon, paus ka rin kung ipagkaloob ng Panginoon. Oo nga, totoo yun. Nakikita ni Lord yung heart natin eh. Wala imposible sa Panginoon. Pag hinahandog natin ang ating buhay, lahat ay gagawin ng Panginoon. Kahit nga nasa tayo, sa karamdaman. Hallelujah. Yun ang challenge ko sa iyo, mga young people. Pag sinabi ni Pastora, ikaw ang mag-lead dito, ikaw ang mag-lead doon, huwag mong tanggihan. Kasi alam ng Diyos yan eh. May piniprepare ng pagpapalang Panginoon sa iyo. Pag kayo ay oo lang sa gawain ng Panginoon, bawal ang magmurmur dito. Oo nga, totoo yun kasi doon sa Old Testament, yun ang basis natin eh. Yun ang basihan natin. Lahat ng mga taong nagmumurmur ay hindi nakapunta doon sa Promised Land. Ibig sabihin, hindi ito lalayo sa ating buhay ngayon, sa ating generation ngayon. Hindi ito lalayo. Hindi po ba? Dahil tao sila noon, tayo tao rin ngayon, hindi po tayo monkey. Tao po tayo. Hallelujah. So yun ang ibibigay sa Panginoon sa iyo. Pag palagi ka lang ng oo sa gawain ng Diyos. Tama po ba? Huwag kayong tatanggi. Yun ang challenge ko sa inyo. Ako nga glory to God. Yung sabi ng senior pastor ko, Pastor Eugene, ikaw yung mag-ambush yun eh. Palaging ambush doon. Parang parang military. Lagi kayong nasa operasyon. Dapat mag-expect tayo ng ambush. Dahil tayo ay mga sundalo ni Kristo. Amen? Mag-expect tayo niyan. Bawat segundo ng ating buhay ito ay battle. Ito ay gera. Pag tayo ay tatanggit, tayo ay mga duwag. Tayo ay mga duwag na sundalo, hindi tayo sundalo totoo. Dapat ang mga sundalo, binubuhis nila ang kanilang buhay. Bago sila nag-training, bago sila nag-apply ng sundalo, alam nila kung ano ang kanilang obligasyon. Alam nila kung ano ang kahinatnan nila doon. Pero binuhis na ang kanilang buhay para sa bayan. Pero sa atin ngayon, binuhis natin ang ating buhay para sa kaharian ng Diyos. Amen? Bawal ang duwag dito. Hallelujah. Revelation 21:8, mababasa po natin yan, yung mga duwag ay hindi makapuntas sa kaharian ng Diyos. Yun lang matatapang sa problema, matatapang sa obligasyon, matatapang sa mga responsibilidad bilang isang Kristiyano. Yung tunay ng ating pagkatao ay ito ay mamimeasure sa obligasyon na iyong hinahandol. Kung gaano ka katotoo na lingkod ng Diyos. Pag ang taong walang obligasyon, hindi po natin masusukat ang kanyang katapatan sa Panginoon.
Yun po, mga young people. Sina-challenge ko kayo. Walang lugi na tayo ay maglilingkod sa Diyos. Pag pa-backward tayo, pag pabalik tayo, lugi tayo. Talagang sulong tayo eh. Yung mindset natin, laging sulong eh. Pasulong tayo, hindi tayo pabalik. Amen? Dahil marami pa pong ipapagawa ng Diyos dito sa binyan sa inyong mga buhay. Bakit kayo ay naparito? Dahil maraming plano ang Diyos sa inyong buhay. Hindi pumunta kayo dito, hindi kayo tinawag ng Diyos dito para attendance, tayo umupo lang. Tayo ay tinawag ng Diyos upang tayo ay gagawa ng kanyang mga plano. Amen? Amen. Dahil tayo ang kabataan ay pag-asa. Sa mundo, yung tagline, ano ba yun? Sa politiko? Ano yung tawag nun? Yung parang tagline, yung nilalagay, yung be patient, ganon. Mga sayings, ganon. Oh. So, yeah. So yun, ano yun sa Department of Education, the most powerful weapon is education. Hindi po ba? Ay yung pinakamagandang sandata po dito sa mundo ay yung edukasyon. Ito ay babago sa buhay ng tao at sa paligid nito. Sa atin naman, tayo ay mga secret weapon po, tayo ng Panginoon. Tayo ay mga tinawag ng Diyos. Tayo ay unique na tinawag ng Diyos upang baguhin natin ang sanlibutan, upang ipakalat po natin ang gawain ng Diyos, upang ipakita sa kanila yung karakter ni Jesus. Amen? Dahil po, alam kong marami na po kayong alam tungkol sa salita ng Panginoon, pero gusto ng Panginoon ay hindi niya itatago sa iyong puso lamang, hindi niya itatago sa iyong buhay. Kung hindi, gusto ng Panginoon ay ito ay ibigay sa iba. Ito ay ibahagi mo sa iba. Amen po ba? Dahil ang salita ng Diyos doon sa parabolo, may 3 tao doon na binigyan niya ng responsibilidad. Yung isa binigyan niya ng 5 coin. Yung isa 2, yung isa. So pagbalik ng hari, hinahanap niya yung binigay niya kung tumutubo ba ito. Amen? Yung una, binigay niya 5, tapos tumutubo po ito ng 5 coin. Yung pangalawa, tumutubo rin ng 2. At saka yung panghuli, yung isang coin, hindi niya pinalago. Binabaon niya sa lupa, tinatago niya. Yun, anong napala niya? Nagagalit ang hari. Yun, hinatulan siya ng kamatayan. Di ba nababasa natin yan sa Bible? Ibig sabihin mga young people dito sa binyan, na yung mga salita ng Diyos na binigay sa inyo, yung salita ng Diyos na sa iyong puso, dapat hindi nyo itatago yan. Ibahagi nyo yan sa iba. Isi-share nyo yan. Dahil yan ang the Great Commission. Why we are here in this world. Hindi lang pera, hindi lang material, pagkain ang ating ibahagi, kundi ang salita ng Diyos na nasa ating puso. Nilagay niya sa ating puso. Alam kong kayo ang mga young people dito ay punong-puno ng salita ng Diyos eh. Dahil hindi ito mangyayaring ganito karami. Amen po ba? Hindi ito mangyayari. Yung ganito kadami yung mga young people na umaatin ngayon kung hindi nyo binahagi sa ibang tao, sa ibang young people. Hallelujah. So, yun po ay dapat po nating gawin upang tayo ay kalulugudan ng Diyos sa ating buhay. Bilang isang mga young people. Amen? Hallelujah. Yung, malapit na po ba? Oras, Pastora? Ano yun? Yung una, maging role model tayo. Yung pangalawa, yung pananalita natin. Yung pangatlo, pamumuhay.
sa pag-ibig. At yung pang-apat, pananampalataya at kalinisan. Amen? So, isum up na po natin dahil wala na po tayong oras. Yun. Dapat ito ang gagawin natin upang tayo ay maging kalugod-lugod ng Diyos. Amen? Yung pamumuhay natin, dapat insaktong na-align eh. Dapat na-align ang pamumuhay natin, na-align sa Panginoon. Di po ba? Yung pamumuhay natin, dapat hindi na naka-align sa worldly mga estilo. Di ba? Yung mga style. Dapat naka-align na po sa kalooban ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Tsaka yung kalinisan, no? Hindi naman tayo perpekto, pero ginagawa natin. Mayroon tayong paraan na ginagawa upang tayo ay maging perpekto. Tayo po ay gumagawa tayo ng effort, action, upang tayo ay maging malinis sa harap ng Diyos. Amen? So, yun po, mga kapatid, yun po, mga young people dito sa Binyan, na dapat po tayo ay magiging po tayong example, magiging po tayong kalugod-lugod sa mga mata ng mga unbeliever. Amen? Alam ko po na mayroon po kayong mga magandang puso dito. Pero hindi po natin, minsan mayroon ding mga pagkakataon na tayo po ay nakalilimot, na tayo pala ay mga Christian. Amen po ba? Dapat po nating panatiliin po natin na tayo ay kalugod-lugod ng Diyos. Hallelujah. So, tsaka ito po, last lang po, challenge ko sa inyo. Magiging po tayong prayerful. Amen? Tayo mga young people, dapat ugaliin natin na magiging tayo ay prayerful po. Dahil ito po ay sandata ng ating buhay. Ito po ay sandata sa ating pagkakristyano. Kasi po, ang prayer po, ito po ay ating connection sa Diyos. Ang prayer po, ito po ay ating pag-connect sa Diyos. Kung tayo ay mga young people dito sa Binyan, ay wala po tayong prayer. Kulang po tayo sa prayer dahil sa gadget. Alam po natin na si Satanas ay gumagawa rin ng mga taktika upang ma-deceive ang ating atensyon sa Panginoon. Mga gadget, mga high-tech, mga kapatid, na mga, anong tawag nun? Yung mga gawain na para sa sanlibutan. Yung mga Facebook, mga email, ano po ba? Hindi naman masama pag tayo ay gumagamit ng cellphone. But see to it that we use it responsibly. Amen po ba? Marami pong nakakatulong po ang cellphone, laptops. Yung mga laptop po, nakakatulong po yan. Pero, see to it that we use it responsibly. Gagamitin po natin yan sa tamang panahon, tamang oras. Dahil minsan po, yan po ay nagdi-deceive sa ating atensyon sa pagbasa ng Biblia. Amen po ba? Ito po ay nakaka-addict. Sa umaga, pagising, nung una nakita ko sa Facebook, noong 1980s, 1970s, yung young people, pag gumising sa umaga, tinutupi yung kumot. Tapos, tinutupi din yung tawag nun, yung mat, higaan. Tapos, yung moskitiro, yung pangano ng, kulambo. Inaayos, tinutupi yun. Tapos, nagwawalis. Tapos, nag-iigib. Yung sa kahoy, yung panggatong. Anong tawag nun? Nagsibak. Oo. Ngayon, sa iniresyon ngayon, hallelujah. Totoo po ba ito? Totoo. Aminin nyo na. Totoo. Pagising sa umaga, cellphone. Kung nag-chat na ba si Honey, my love, so sweet. Kung nag-chat na ba,
yung, yung crush ko. Nagchat-chat na ba na papunta na kami sa school dahil mayroon kaming grouping sa project. Naka-inspire yun eh, pag may project tapos ikagrupo mo yung crush mo. Nagchat-chat na ba? Yun! Yun ang pinaka-alarming sa atin ngayon. Pero tayo ay mga lingkod ng Diyos, tayo ay mga, ang tawag nito? Yung sumusunod kay Kristo. The people of God. I-Englishin ko na lang, nahihirapan ako sa Tagalog. Dapat yung pagising natin sa umaga, nakapray tayo, devotion tayo. Hindi po ba? Tapos nagbabasa tayo ng Biblia, ng Bible. At saka na yung cellphone. Mayroon pa pala pong sequence. Tamang sequence po sa paggamit ng cellphone. Noong una nga kung hindi ko lang namalayan, muntik na akong napalayo sa Panginoon Dahil pag ang young people walang prayer, walang reading the Bible, hindi po siya nagbabasa ng Biblia, malayo po ang kanyang espiritu sa Panginoon, malayo po ang kanyang espiritu sa gawain, matamlay po ang kanyang espiritu, dahil ito ang word ng Panginoon, ito po ay pagkain sa ating kaluluwa. Amen? So, yung inahabit ko pagising ko, nagpipray ako sa Panginoon. Pagkatapos, nagbabasa ako ng Biblia. Ayun, lumalago yung ating espiritu. Yung mayroong apoy. May asim, kumbaga. May asim yung natin, pagka-Christian. Hindi yung matamlay. Walang gana magsimba, walang gana sumali sa mga youth gathering. Amen? So yun po, challenge ko sa inyo. Dapat tayo, mga young people, hindi naman masama na tayo po ay gagamit ng lahat ng mga gadgets sa sanlibutan. Mga material na bagay. Pero isipin po natin, naunahin po natin ang pag-pray, pag-connect sa Panginoon bawat araw, pag-connect sa Panginoon bawat umaga, at pagbabasa ng Kanyang salita. Dahil ito po ay nag-guide sa atin bawat araw. Ito po ay nagdadala natin sa victory. Katagumpayan. Amen po ba? Tayo po ay iiwas sa mga tricks ng kaaway ni Satan. At ang palaging lumalabas sa ating bibig ay puro salita ng Diyos. Dahil tayo ay babad sa Kanyang salita. Kung ano po ang nakapuno dito, kung ano po ang nandito sa ating puso, at ito po ay lalabas sa ating bibig. At kung ating puso ay puno ng salita ng Panginoon, lahat po ng lalabas sa iyong bibig ay salita ng Panginoon. Ang lahat po ng lalabas sa ating bibig ay pag-ibig sa bawat isa. Amen po ba? So salamat po sa Panginoon sa araw na ito. Salamat po sa Kanyang salita. At opportunity na ako po ay makapag-challenge sa inyo dito sa Binyan. Dahil bihira lang itong mangyari. Siguro, makabalik ako dito mga ilang taon pa. 10 years, 5 years. Pero, sa araw na ito, iniisip ko po ito po ay napakalaking opportunity sa aking buhay. Na ang mga young people dito sa Binyan, sa pamamagitan po sa aking buhay, ako po ay ginagamit ng Panginoon. Na hindi nyo malilimutan, yung sabi ni Pastor Eugene, ganun yun Hindi ko malilimutan yun Glory to God. Salamat po sa Panginoon na ang Kanyang Espiritu ay magagabay sa inyo. Ang Kanyang Holy Spirit po ay makiusap sa inyo. Dahil wala po akong lakas, wala po akong kapangyarihan na anuhin yung yung heart nyo na isabuhay nyo ang salita ng Diyos, kundi ang Holy Spirit lang po ng Panginoon. So, maraming salamat po. I hope na yung lahat ng sinasabi ko ay bigyan nyo ng diin sa inyong buhay. Na magiging po tayong example. Kahit saan mang sulok ng mundo, tayo ay dadalhin ng Panginoon.
Kahit saan man tayo mapunta, dala-dala po natin si Jesus Christ sa ating buhay. Hindi po si Jesus Christ parang pakbag. Ang pakbag ay dinadala pagpunta ng trabaho sa school at pag uwi sa bahay, iniiwan na natin. Hindi po ganoon si Jesus Christ. Tayo po, hindi po tayo mabait lang dito sa church. Hindi lang tayo magalang dito sa church, pati po doon sa labas. Upang tayo ay maging halimbawa sa bawat tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Mahalin niyo po ang inyong pastora, si Bishop Larry Cerda. Mahalin niyo po sila. Sasubmit po kayo. Magpasakop po kayo sa kanya. Dahil yan ay isang opportunity sa inyong buhay. Pag sinusuway niyo po ang lingkod ng Diyos, mananagot tayo sa Panginoon. Tayo, mga young people, dapat tayo ay submitted sa ating leader. Yun ang ibibilin ko sa inyo. Ano man ang mangyari, magpasakop kayo. Huwag niyong isipin na kayo ay mas magaling pa kay pastor, kay pastora. Huwag niyong isipin na kayo ay magaling mag-preach, magaling magplano. Wait until you become. Hallelujah. I-submit po natin sa ating mga lingkod po. Dahil yun po ay mga sikreto ng blessing. To unlock the blessing of heaven. Binubuksan po natin ang biyaya ng Panginoon doon po sa langit. Pag tayo ay naging submitted po tayo. Nagpapasako po tayo sa bawat leaders. Hindi lang kay Pastora Yami, yung mga tinalagang mga youth pastor, youth leader, sasubmit po kayo sa kanila. Magpapakumbaba po kayo. Dahil yun ang isang pamaraan na i-bless tayo ng Panginoon. So salamat po